karag-karag, welcome back to my vlog. Sa magandang umaga sa inyong lahat. Mula dito sa Lasak City, huwag kayong magtaka sa ating menopausal destruction look. Ito yung aftermath ng preliminary competition ng Miss Universe 2024. Todo na natin to. Magpabongga din tayo. Dahil bonggahan ngayon ang chismisan, intriga at mga pa-iskandalo galore na pinag-uusapan ng mga active na mga chismosa at mga chismosa sa social media, mga karag-karag, na kung saan, okay. Kumusta naman na malistahan yung mga karag-karag after the preliminary competition sa Miss Universe 2024? May napalitan ba? May naligwak ganun ba sa listahan ninyo? Ako magiging reaction ko, mga karag-karag, meron. Ipasok ko si Venezuela sa top 5 ko base sa kanyang naging performance. But, nako, may pa-intriga dito kay Venezuela, mga karag-karag, base sa mga nakita ko at nabasa ko sa friendly neighborhood na mga Latin community. Yung sugar daddy daw ni Venezuela, mga karag-karag, baka ito daw yung hila pababa sa maging placement ni Veni. Siguro malakas ang kapit nitong sugar daddy ni Veni, mga karag-karag, kasi nga ay milyonaryo ito. Madatong. Talaga natin yung performance ni Venezuela, mga karag-karag, is pakak na pakak talaga sa bangga. Pero maging winner ko siya, hindi. Kasi kung matandaan natin base sa mga meeting di abansi ng Miss Universe organization, yung mga pa-iskandalo na lumabas sa social media, bitaw na pwede silang sumali yung mga may anak, may mga asawa at mga diborsyada, but they can't win, di ba? So, imposibleng manalo si Venezuela, maliban na lang para bumago ulit ang pangalan ng Miss Universe, magkaroon na sila sa taon na to ng may anak at may asawa, but I'm not sure. So, pasok sa akin si Venezuela sa top 5, iligwak ko si Thailand. Bakit ko iligwak si Thailand? Walay mga karag-karag. Kahit sabihin pa na siya ni Hello the Universe, base din sa kanyang performance, okay naman, pero wala talagang wow factor ang pambato ng Thailand sa naging preliminary competition. Hindi ko siya nakikitaan ng shining, glamorous, winning aura, mga karag-karag. Kaya, imbis na napasok ko siya sa aking pre-prediction, after the preliminary, ilaglag ko si Thailand. Sana mali ako sa aking hula-hula talaga. So, ako nakachismisan ko kuragan si Dominican Republic. Ay, si Dominican Republic! Bigaon jud. Bigay na natin sa kanya. Biga jud kaayo siya sa kanyang rampa. Nagbigay talaga siya ng bonggang laban. Sana sa Miss Universe preliminary competition, mga karag-karag. Makikita natin isa siya sa mga best performer din sa preliminary competition. But sad to say, hindi ko talaga siya ipapasok sa top 5 ko sa Miss Universe 2024. Bakit? Maka-stress si Dominican Republic, mga karag-karag. Kung na-stress ako kay Dominican Republic dahil sa kanyang mga pa-eksena galore na hindi na talaga kaaya-aya, bitaw na, huy, bidabidara ka ikaday, bidabidara ka ayo ka, kalmahibag. Yun talaga nagpapaligwak sa akin kay Dominican Republic sa top 5. Base sa kanyang performance, nako, pasok sa banga, as in pasok talaga siya sa banga na. Pero yung ugali ni Dominican Republic, mga karag-karag, kung na-stress ako, mas na-stress ang floor director ng Miss Universe organization. Kita nyo sa video? Watch this. Republic yung magpapaligwak, magpapahila sa kanya placement, mga karag-karag, sa Miss Universe 2024. Sana mali ako. Pero kung titingnan natin mabuti yung mga pakaganapan nila sa pa-hotel, bitaw, na kahit yung mga chaperone nila is na-stress din kay Dominican Republic. Dahil yun kay siya bagul-bagul. yun talaga yung napansin ko sa mga karag-karag. Feeling winner na talaga si Dominican Republic. Sana mali ako at makapasok siya sa top 5. Kung hindi man, ayun, nakatama si Kuragan. So, base lang yan sa sariling obserbasyon ko lang kung pagbabasihan natin yung mga ugali ng mga kandidata ba. Di ba? Kasi sabi nga nila, may mga inoobserbaran yung mga kandidata. Di ba? So, yun. Sayang. Kung magkatotoo si Kuragan. Pero sa aking sariling opinion ko lang, iba sa inyo, iba sa akin. Magrespetuhan na lang tayo.
Denmark for me mga karag-karag, still in my list. Pasok talaga ang barbihang si Denmark. Nag-perform talaga si Blandy mga karag-karag. Aminin man natin yan sa hindi. Lumalaban si Blandy bilang malakas na frontrunner ng mga European team. Pasok talaga si Denmark. May posibilidad. Ito yung makasungkit talaga sa corona. Yung mga pachika noon, nako, may may ipinagmamayabang naman si Denmark base sa kanyang naging performance. Kaya, check! Next mga karag-karag, pasok pa rin sa akin si Peru. Andun pa rin yung winning aura ni Peru para sa akin. Very regal at very classy at very queenly pa rin yung naging pakitang gilas ni Peru base sa kanyang performance mga karag-karag. Ganda at very good GMRC pa rin ang pambato ng Peru. Kaya pasok si Peru sa akin mga karag-karag. Chelsea manalo mga karag-karag. Pasok pa rin siya sa listahan ko sa top 5. Walang halong bias na reaction vlog to mga karag-karag. May something kay Chelsea talaga na ilalaglag ko si Philippines kasi nga kung pagbabasihan natin yung naging performance niya sa swimsuit mga karag-karag, nakulangan ako. Kung nakita nyo yung vlog ko sa reaction nito sa swimsuit ni Chelsea, sabi ko energy, diba? Hindi ko nakita yun masyado kay Chelsea sa kanyang laban sa Miss Universe Philippines 2024, but may something sa kandidata natin na tiyak na ipapasok niya talaga ang Pilipinas sa top 5. Hindi ako nawala ng pag-asa, pero hindi rin ako nag-expect. Pero kung pagbabasehan din natin yung national costume performance niya, doon talaga wow yung pambato natin. Sa swimsuit kasi medyo kumalma si Chelsea. Hinintay ko talaga yung sad-sad pasarela niya. O diba? Tapos kaso nga kumalma yung kandidata natin, pero excited ako sa kanyang maging performance sa final. Sana hindi ako magkamali, mga karag-karag, na ipasok si Chelsea sa top 5. So, kung pagbabasihan naman natin yung pa-evening gown, which is wala naman daw yung pa-score, at marami rin yung nadismaya sa kanyang pag-gown ba, na wala daw masyadong mga bato-bato, wala daw masyadong mga pag-glitter, wala mga pa-shining armor na mga diamante, mga shavers, hindi ako makapronounce ng Swarovski, ha? Basta katong mga bato nga mga mamahalon ba? So, yung in-expect ng iba is bongga, but kung wala namang pa-score na nagaganap sa preliminary evening gown, huy, okay ra kaayo yun. As in, okay ra dyan. Huwag niyong ibas si Chelsea. May kimerot lang na mga pa-evening gown sa preliminary competition is walang bearing sa score yun. Ay nako, kalma. Doon tayo kabahan sa kanyang swimsuit performance, di ba? Yun yung, kung may pa-score yun at sa pa-national costume, well, pasok pa rin siya sa akin mga karag-karag. Excited ako sa kanyang ibibigay na laban sa final. At na-imber na galore man tayo sa naging preliminary evening gown mga karag-karag. Yun nga yung naging reaction ko. Talagang pinatay ng Miss Universe organization yung kilig factor ko sana sa Miss Universe 2024 sa evening gown segment nila, which is alam naman natin na talagang pinilit lang yung ipasok kasi nga wala talaga sa plano nila na may preliminary evening gown. Kaso nga dahil sa mga hanash at mga banat na mga beauty pageant lovers sa social media, which is talagang pinasok na lang nila ng pilit. Kaya ayun, nagkandalitse-letse talaga ang preliminary evening gown. Ang tayo nanonood sa bitaw pa live na imber na galore sa naging pa-eksena, dagdag pa yung pa-stage na puryagaba. Nako, lalo na kaya yung mga nanonood sa pa-live sa Mexico sa Miss Universe 2024. Dahil isa ito sa mga video na kumakalat ngayon sa social media. Watch this. Karag-karag, o diba? Pasarela! Pasarela! Galit ang mga friendly ni Burhod na natin, Latina community. Sino ba namang hindi? Kasi yun nakasanayan talaga natin, oy, di ba rumaramba? Tapos bigla lang sila, para lang silang manikin. O di ba, pwede ako doon. O, parang, sabi ko, yan, rarampa sila, iikot or wale. Kaya yun. So, buti na lang talaga mga karag-karag, nakainom ng isang tuniladang Cobra Fighter, syuktong at sabo at kinutil si Arboni. Grabe yung naawa ako sa ngala-ngala ni Arboni mga karag-karag. Yung esophagus galore niya. Tiyak na maos yung ngayong araw na to. Si Arboni na lang talaga ang nagdala ng pa-alive sa kanyang bitaw pagiging host sa Miss Universe Preliminary Competition. Idagdag mo pa si Shyness na grabe kumakasigaw na putol ang mga esophagus.
Hanggang sa kumalma na lang in town sila. Grabe yung Miss Universe organization. Sa taon na ito mga karagkarag, wala akong listahan sa Miss Universe 2024. Bilang lang talaga sa daliri ang mga kandidatang nag-stand out sa kanilang performance sa preliminary competition. Nako, watch out for Zimbabwe. Hala ko, umaariba ang Zimbabwe pala mga karagkarag. Nakalimutan ko siya yung dark horse sa competition na to. Zimbabwe, baka bigla tong bubulusok sa top 5. Ay, sana makatama rin ako mga karag-karag. Ito ay sa sariling opinion ko lang. Ewan ko sa inyo kung magkapareho ba tayo ng listahan sa top 5 sa Miss Universe 2024. Ito yung pinaka-worst na Miss Universe pageant sa history ng Miss Universe. Puriagaba lang dyan. Ewan ko sa inyo kung magkapareho ba tayo ng reaction. Mag-ingay tayo sa comment section mga karag-karag. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe ko ragan karag ang babaeng lagi nagkarag-karag. And see you in my next vlog. Bye-bye!